Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa namang paghahayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, bayang Pilipinas, hindi ko kayo babatiin na magandang umaga. Dahil wala pang magandang umaga na dumarating sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaya kung hindi ko naman balita sa inyo itong mga nagaganap, hindi na nagigiliwan ng Ama, hindi nasisiyahan kung walang taong sasaksi sa kanyang mga gawa. Kaya bilang ako'y saksi ng Diyos, kagaya ni Jesucristo, sasaksihan ko kung ano nangyayari dyan sa Mindanao, lalo na dyan sa Surigao. Dahil yan, Surigao del Sur na yan, yan ang pinanggalingan ng aking kabiyak na nabanal na si Lilia Banggis. Santa Lilia Banggis. Kamag-anak niya nandyan sa Surigao del Sur sa Madrid. At alam ko siya'y namamagitan sa Ama. Pero hindi na siya namagitan. At yung kasangkapan ko umakyat sa langit at sinabi ng Banal Espiritu na wala ang Ama doon sa langit. Bumaba raw siya. Kaya hindi niya nakausap noong Sabado lang. Ngayon, nung Sabado, kailan ba naganap yung lindol na yan? Yung po 7.4 no Sabado, yung may mga sumunod na mga 14 na malalakas, sabi ng pillbox, aftershock daw. Alright. Anong ibig sabihin yan? Hindi ba niyayanig na ang Pilipinas at malapit na yung panahon na sinabi niya na ilulunod niya Pilipinas? Dahil ang Pilipinas, nakalutang lang sa tubig. Nakatayo siya sa mga lupaing matitigas ng mga adobe. Ngayon, mga adobe na yan, pag nag-iba yan, ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Hindi ba natupad yung sinabi niya noong last year na ilulubog niya ang Pilipinas? Alright, hindi naman lahat, pero malubog ang Pilipinas. Kaya nga sabi ni Lady Men, huwag kayong magtitiwala sa araw-araw dahil araw-araw ay nanganganib ang ating buhay dahil tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako sa 10 utos. Ano sabi niya sa 10 utos? Dahil ang Diyos ay dumadalaw sa Pilipinas, buong daigdig dinadalaw niya. Kaya ang pagdalaw niya, magkakaroon ng sakuna. Nandiyan sa 10 Commandments. Exodo Kapitulo 20, talatang 5. Okay, yan ang topic na pag-usapan natin, yung pagdalaw ng Diyos. Bakit dinadalaw niya tayo? Dinadalaw niya ang bayan o buong daigdig sa kanilang mga kasalanan. Sige, basahin mo na. Sa una po ba? Ibinigay ang 10 utos. Exodo Kapitulo 20. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Diyan palang maliwanag na eh. Alright. Ano kasi ang sinasamba ng mga Muslim na Diyos? Yung si Allah ba talaga? Yung batong itim. O ano ang klaseng Diyos na bato o larawan? O ano man, o tao, sinasamba ninyo? Muhammad. Alright. Propeta Muhammad. Dahil si Jesus ay tao rin, na siya ang
sumamba sa Diyos. Kayo, anong sinasamba nyo? Larawan o espiritu na hindi nakarating sa kanan ng Diyos, na yan ang sinasamba ninyo. Kayong lahat na sumasamba, kayong mga Muslim, dahil alam ko, Mindanao ay Muslim yan, tanda nyo. Muslim country yan, na nilusob ng mga Kastila ng kapanahunan niya. Pero hindi niya nabihag ang Mindanao dahil kay Lapu-Lapu. Dahil natalo si Magellan kay Lapu-Lapu. Dahil ang usapan, kung mapatay mo ko, sa iyo ang Mindanao. Napatay ba ni Magellan si Lapu-Lapu o siya namatay? Kaya hindi nila nasakop ang Mindanao eh. Kung nasakop nila ang Mindanao, Katoliko lahat yan. At ang Katoliko ay may pag-asang magbago. Dahil ang Katoliko nagbago nung mapatay nila si Jesucristo. Dahil sabi ni Pilato, napatay natin ang anak ng Diyos. Kaya naniwala sila kay Pilato dahil si Pilato ay hukom nung panahon na yon at doon dinimanda kay Jesus. At si Pilato nagsabi, hindi nararapat na mamatay ang tao ito dahil wala siyang kasalanan. Hindi naniwala yung mga eskreba at paresyo na walang kasalanan si Jesus. Kaya sabi nila, kung di mo ibitin sa krus yan, hindi ka naming kaibigan. Ano ibig sabihin yon? Sa panahon natin, pag hindi sumunod ang isang hukom sa kagustuhan ng mga tao, ay hindi nila kaibigan yung hukom. Kaya natakot si Pilato at naghugas ng kamay. Bahala kayo dyan. Basta sinabi kong napatay natin ang anak ng Diyos, hindi ka maniwala. Wala na akong kasalanan, naghugas ng kamay. O, kita nyo? So, yung paghugas niya ng kamay, ibig sabihin, hindi siya umayon sa pagpatay kay Jesucristo. Ang bayan ang umayon. Sino ang mga bayan na yan na sinutukoy? Yung mga panguluhan, presidente, lahat ng mga panguluhan sa bayan, yung mga gobernador, senador, congressman, mayor, kapitan, sila ang umayon na patayin ni Jesus. Bakit papatayin si Jesus? Dahil si Jesus kasi manghuhula. Walang may lilihim sa tao ng kanilang kasalanan. Bakit? Dahil ang Diyos ay nasa Kanya. Kaya ang Diyos na nasa Kanya, siya ang nagbubulgar ng lihim ng tao. Kaya para mapatay yung Diyos na sinasabi, patayin yung kanyang kasangkapan. Kaya nung pinatay nila ang kanyang kasangkapan, anong sabi yung kasangkapan na si Jesus na ginagamit niya? Ama ko, patawarin mo sila. Dahil talagang mga engot lahat yan. Parang ganun. Eli, lama sabachthani. Anong binikas niya salita? Naintindihan nyo to dahil salitang Muslim ito. Ilwi, lama sabachthani. Salitang Muslim yan, ha? Diyos ko, Ano ibig patawarin sabihin sa sila. Tagalog? Ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginawa. Bakit kasi hindi nyo alam ang ginagawa nyo? Dahil hindi nyo pinaniwalaan yung doktrina ni Jesucristo na iniladlad niya sa buong sangkatauhan. Ang pinaniwala nila sa kay Propeta Muhammad. So, ngayon, ngayon, dinadalaw niya ang kalapastanganan ninyong mga namumuno. Kagaya ni Queen Helen. At ginagamit niya ang pangalan Abdurrahjak. So, ginagamit lang pangalan ni Abdurrahjak na walang kinalaman dyan sa paksa ni Helen na gyera, patayan, ayaw niya pawat. Kaya yan, ang nangyayari. Rain na kayo, hari kayo. Alright, dadalawin ng Diyos ang kalapastanganan ninyo dahil hindi kayo tumigil sa pagpatay. Sito rin mo bumasa. Ito nga po yung sinasabi mo, maraming at ni Miss Lady Min, maraming nagpanggap na hari, maraming nagpanggap na reyna, wala namang may contribute na kapayapaan sa sanlibutan. Kung basahin nyo sa lumang tipan, naglagay ng Diyos sa mga hukom pero ang mga hukom mali-mali ang kanilang pasya. Kaya binago na naman ang pasya ng Diyos. Naglagay siya ng mga hari. Dahil ang mga hari
ay mas matuwid ang kanilang pasya kaysa mga hukom. Ngayon, nailagay ang hari na siya si Jesus, hindi nila tinanggap ang kanyang pasya. Kita na. Ngayon, nagaganap na yung sinabi ng Panginoon na lahat ng nakatala sa kasulatan ay kailangan maganap. Isang tuldok, isang kudlit, lahat ay magaganap. Ano nakalagay sa kasi sa lumang tipan? Hindi ba parusa sa mga makasalanan? Yan nakalagay, ang patayin niya lahat ng makasalanan. Anong klaseng tao ang makasalanan? Anong uring tao ang makasalanan? Hindi ba yung lumalabag sa utos ng Diyos ng 10 utos? Na yan ang original na order. Ngayon, binabago nyo yung order. Nagtayo kayo ng order. Nagtayo kayo ng templo dyan sa... Yung third temple daw, yung nagtayo sila 3 malaking templo. O, Ginastos nila ng bilyon-bilyon dollar. Ano nagawa yung templo yan sa pagpigil ng mga sakuna? Walang kabuluhan. Ano kasi ang templo na sinasabi? Ang templo ay tao na sila yung gagamitin ng Diyos na magtanggol sa buong daigdig. Yung mga templo niya na sila yung mga kasangkapan niya na tinatawag ng mga propeta. Yung lahat na pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos. Sila ang mga anak ng Diyos. Kaya Yan po ito kasi... mga anak ng Diyos, sila nagtatanggol sa bayan gaya ni Jesucristo. Pero hindi nyo pininiwalaan ng mga propeta. Ang pinagpapatuloy nyo, yung mga hangarin nyo na manakop, hangarin nyo na gumawa ng masama. Bakit? Ano klaseng tao nandiyan sa Mindanao? Gusto nyo malaman nyo na sinabi ng Diyos sa akin? Dahil nung Yolanda, yung kasunod na Yolanda, ano ba yun? Odette. Nagtanong na naman ako sa Diyos, bakit nga binubugbog yung Mindanao na yan? Dahil daw, kung alam mo lamang, sabi niya, kung anong uring tao ang nakatira dito. Ay, hindi ko nga po alam dahil di ako manghula. Ngayon, pinaisip niya sa akin, para di ako magalilangan sa paghatol at pagpuna sa inyo na ang Mindanao ay pugad ng mamangkukulam, mambabarang. Dahil yung mga hari na nandyan, mayroon silang kapangyarihan ng kulam na tao, pumatay ng tao. Dahil yan ang ginagamit nila sandata para makaganti sa kanilang mga kapwa. Alright, so, kaya binubugbog niyang Diyos sa Mindanao dahil sa ugali ng mga taga Mindanao. Mindanao at Bisaya. Bisaya, lalo na dyan sa Aklan, ano ba yan? Samar. Punong-puno ng mangkukulam. Kumain ka lang sa tindahan, mamamatay ka na. Titigan ka lang, mamamatay ka. Titigan ka lang, mamamatay ka na. Anong klaseng kapangyarihan ito? Kapangyarihan Kapangyarihan ng Diyos ba o kapangyarihan ng demonyo? Yan ang naghahari sa Mindanao. Tandaan nyo Kaya ito, sinasabi ko sa inyo, dahil tinutuklas ko lahat ng kaugalian ng tao. Dahil ang kaugalian ng tao ay labag sa kawaluban ng Diyos. Dahil lahat ng materyo sa pag-iisip, ayaw ng Diyos yan. Nandiyan sa Roma 8:4, diretso. Yan ang dinadalaw ng Diyos sa inyo. Yung kawalangihan ninyo, na wala kayong awa sa kapwa nyo, papatayin nyo ang gusto nyo, hindi mabawalan ng gobyerno. Bakit hindi mabawalan ng gobyerno? Wala lang man kasi manghuhula sa gobyerno na yan Mindanao ay pugad ng mga may hawak na orasyon. Hindi po ba may mga relihiyon naman yung lahat ng mga tao dyan? Ayun po ba tinuturo ng mga relihiyon nila? Walang naituro relihiyon. Basta nagtayo lang na relihiyon. Pero sila parang rebulto. Dahil hindi nila alam ang ginagawa ng kanilang sinasakupan. Kaya naghiganti ngayon ng Diyos sa kanila. Dahil sila ay nagtayo ng relihiyon, hindi naman nila naawat ang kanilang membro sa paggawa ng masama. Kaya hindi sila pwedeng mamahala. Mabuti ba si Jesus? Sinawatan niya lahat. Pati yung mga Romano Katoliko, sinawata talaga niya yan. Sinawatan niya lahat dahil hindi sumusunod sa 10 utos. Ano kasi ang 10 utos? Huwag kang gagawa ng larawang inanyuhan para sambahin. Dali mo.
Roma Kapitulo 8, talatang 4 hanggang 8. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 10 utos. Ay, 10 utos. Ano kasi ang pinasya ng Diyos sa buong daigdig? Hindi ba yan 10 utos na isinulat niya sa bundok ng Sinai? Dahil yan ang bitbit ni Moises ng panahon niya. Sino kasi si Moises? Hindi ba Muslim yan? Na sinabi niyong, anong tawag sa kanya? Muslim, Arabo, o lahing Indian? Dahil ang Muslim, lahing Indian yan. Okay. Ito mo, 10 utos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng O ano lupa. yung inanyuhan? Di ba yung bato na itin na sinasamba ninyo? Nagraramadan kayo, nagraramadan. Wala naman kayo natigil na dilubyo. Ramadan na Ramadan, wala naman nagkaroon ng kapayapaan sa inyo. Ano pinag-ayunuan nyo? Ramadan. Isang buwan na hindi kumakain. Wala naman pala nagawa yung ayuno nyo. Dahil yan ang sabi ni Jesus. Hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pumapasok sa kanya na langit, kundi ang mga gumaganap ng kalooban ng ating amang nasa langit. Yan ang sabi ni Jesus. Kaya napulaan kayo dyan. Dasal kayo ng dasal sa inyong amang resi. Allah, pinakinggan ba kayo ni Allah? Hindi kayo pinakinggan dahil hindi kayo sumunod sa kanyang 10 utos. Ito po mga naging tanda kung bakit hindi sila pinakinggan ni Allah. Yung batong itim, binaha ng milyon-milyong insekto. Pangalawa, ang batong itim, dinidilubyo na. Wala nga nagawa yung Diyos-Diyosan na yan. Sinabi ko na, wala nagawa yan para sa kapayapaan. Sumasamba kayo sa bato. Alam mo yung bato na yan na sinasamba ninyo. Yan ang tinungtungan ni Moises nung biyakan niya dagat. Yan, bato na yan. Yan din ang sumamba sa Jesus sa bato na yan. Tandaan nyo At doon siya kinausap ng Diyos. Sumasamba sa bato na yan. Tandaan nyo si Jesus. Kaya lang, pinakinggan siya ng Diyos. Dahil nagliwanag ang langit at nakita ni Jesus ang kaliwanagan at doon pinagbilinan si Jesus ng Ama. Dahil si Jesus ay Muslim. Tandaan nyo Kaya nga po ang sabi nila, Panginoong Isus daw, Islam daw yung relihiyon. Islam nga. Pero magmula nung kausap-usap ng Diyos, binago niya ang patakaran ng Islam. Kaya nga pinatay nila dahil binago niya ang patakaran ng Islam. Sa pamagitan ng kanyang pangangaral na sino man sa kanya maniwala ay hindi mapahamak, hindi ba ganon? 3:16. Ngayon, ayaw nila lumapit sa kanya dahil binabago niya nga ang patakaran. Ayaw ng kapwa niya mga Muslim dahil ang relihiyon niya ay kakaiba. Sumasamba siya sa Espiritu, hindi sa bato. Tandaan nyo Yan lang. Ngayon, dahil sa katigasan ng ulo nyo, marami na kaming ipinisbook na sinabi ko sa inyo na magbalik loob na kayo sa Diyos, Espiritu Santo. Dahil ang Diyos, Allah, ay Espiritu Santo yan. Original na banal na Espiritu. At kung saan naroon yung Espiritu ng Diyos, doon ay may kalayaan. Di ba ganon? Saan naroon yung Espiritu ng Diyos? Hindi ba nasa kay Jesus? Wala pa rin maniwala. Bakit? Bulag kayo Dahil hindi malinis ang puso nyo, kaya hindi nyo makita yung Diyos na dumapo sa Kanya. Mabuti pa si Juan Bautista. Sino ba si Juan Bautista? Muslim din. Yung naghanda ng daan. Yun ang naghanda ng daan para sa Diyos para makababa. Sino yung daan na original? Hindi ba si Jesus? At nung dumapo ng Diyos kay Jesus, siya ang pinagkalooban ng Diyos na karapatan na maghayag ng katotohanan. At yan ang dasal niya doon sa ibabaw ng bato. Tandaan nyo kayo naman, mayroon ba sagot ng Diyos diyan sa ibabaw ng bato? Tinuro ba ka ng Diyos sa wasto? Hindi ka mukha ni Jesus? Muslim yan Kaya lang, iniba niya kanya reliyon. Pangulo siya ng mga Hudyo. O sino yung mga Hudyo? Mga anak
ni Jacob na si Juda. Yung pananampalataya ni Juda, yun ang sinunod ni Jesus. Yung pananampalataya ni Juda na sumasamba sa Espiritu, yan ang sinunod ni Jesus, na siya yung pangako ng kanyang kapatid na si Jose, na sila naman ay sasamba sa kanya. Magkatapos nila ipahamak si Jose at inilapon at pinagbili, dahil yung hula niya, hindi nila paniwalaan na sila ay sasamba sa kanya. Hindi nila paniwalaan yun. Kaya ngayon, yung nangyari kay Jose, mangyayari din sa panahon ni Jesus, na pag hindi kayo sumamba kay Jesus, ayan, lilipulin kayo talaga ng Diyos. Ituloy mo yung 10 commandments. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Jose, ang Diyos ang asawa nyo eh. Ala, sasamba kayo sa ibang Diyos, di manibugho talaga. Dahil ang isang asawa ay magselos kung iba ang mapapangasawa mo. Okay. Jeremias 3:14. Sige. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. O see? Kaya yung asawa niyo yung Diyos, nagseselos. Dahil iba ang sinasamba ninyo. Naging materyoso kayong tao at sinamba nyo sa Satanas dahil nagpapayaman kayo. Dahil si Satanas, ang gusto nyo mapangasawa, payayamanin niya kayo, kaya nagselos kay Satanas. Alright. Ituloy mo bukas sa sampung utos. Na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. O sino ngayon yung libo-libo na kinaawaan ng Diyos? Yung mga follower ni Kristo. Alright, nakita na. Lahat sila ay libo-libo. At yung mga hindi naniwala sa kanya ay libo-libo rin. O ngayon, di mahahati. Ngayon, Sabi ni Propeta Moises, yung sa Diyos, sa kanan. Yung hindi sa Diyos, sa kaliwa. talaga, di ba yan ang ginawa ni Moises? Ang papanig sa akin, sabi niya, dito ko, sa kanan ko. At yung ayaw sa akin, dyan sa kaliwa ko. Ngayon, ano nangyari doon sa kaliwa niya? Hindi ba nayanig ang lupa? At Bumuka. nilulun sila lahat at tumidlat? Tandaan nyo Pinatay silang lahat ng Diyos, yung mga ayaw pumanig sa O Diyos. ngayon, sa panahon natin, yan din ang sentensya ni Jesus. Dahil ang sino man hindi papanig kay Jesus, ay magkakaramdam din ng dilubyo at sari-saring parusa. Dahil yan ang pagdalaw ng Diyos. Kaya nung Sabado, pinakyat yung kasangkapan ko sa langit. Hindi raw niya nadatnan yung Ama. Bumaba raw sa lupa. So, nangulugan na yung pagbaba niya sa lupa, ayan na. Nadamanan ninyo dyan sa Mindanao. Pero bago po yun, na mensahe po na minensahe ng Ama, uugain daw niya, yayanigin daw niya. Matagal na yon, pero hindi pa naganap. Ngayon nagaganap sa araw ng kanyang pagdalaw. Malamang yung pong mga inuuga niya, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi ba sinabi niya, aking dadalawin ng katampalasanan ang mga magulang sa kanilang mga anak? Bakit? Anong ginagawa yung mga magulang? Yung mga hari, mga pinuno dyan sa Mindanao? Nagtigil na ba kayo sa patayan? Nagmahalan na ba kayo? Dahil yan ang utos ng Diyos. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Iwasan na yung pagkakagatan at pagsasakmalan. Ano yung pagsasakmalan? Yung pananakop. Pagsasakmalan niya, gusto nyo kayo. Sakmalin nyo lahat ng tao. Ang gusto nga po kasi nila, gusto nila sila yung maghari. Kaya nga, sakmalin nila ang tao. Pamahalaan nila sa maling pamamaraan ng pamamahala. Hindi ka mo kayo itinuro ni Jesus na ang pamamahala ay magandang pamamahala. Ang pamamahala yun, mag-ibigan kayo sa isa, magpatawaran sa isa't isa. Kayo mga Muslim yan, nagpatawad ba kayo sa inyong kapwa? Maninahal ba ninyo ang inyong kapwa? Kaya dinadalo kayo ng Diyos kayo yan, dahil yan ay pugad ng mga
katulisan ng magnanakaw. Tandaan nyo Bakit? Pinamamalaan nyo ang Mindanao sa maraas na pamamaraan. So, kaya kayo ang nililindol. Kayo ang dinidulubyo dahil sa pagdalaw ng Diyos na kalapastanganan ninyo. Ayan na, tinatamo ninyo. Dahil sinasaksihan ko lang ang aking nararanasan at natutuklasan. Kaya yung pagdalaw ng Diyos na tinutukoy yan sa Biblia na yan, sa Ten Commandments, yan na. Dahil kayo ay hindi nagbabago. Dahil ang pagbabago, ito ang sinabi ni Pablo na ginamit ni Kristo ng panahon niya. Na hinayag niya pagbabago at pagkakaisang pag-isip. Ito mo. Sa Pilipos, Kapitulo 2:1, hindi lang sa Pilipos, kahit na sa Galacia, ipinangaral niya yung pagbabago. Pilipos Kapitulo 2, talatang 1. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Asan ang kaisang pag-iisip? Nagkakaisa kayo ng pag-iisip para sa masama? O nagkakaisa kayo ng pag-iisip para sa kabubuti ng inyong kapwa? Ano nangyari dyan? Di dumalaw ngayon ang Diyos sa inyo. At yan nangyari. Marami na namatay kanyo, marami na nasugatan. Wala kayong habag dyan. Mabuti yan, kaunti lang. Ay doon sa ibang bansa, sa Israel, ano nangyari? Di ba maraming namatay, maraming tahanan, nag-iba. Nung nakararo, lindol. Umuuga ang mga sakyan, umuuga ang mga building, nag-iba yung iba. Iba't ibang bansa po ng mga bansang mga Islam yung pinaniniwalaan. Suringan ninyo, kung di nyo kauri lahat yan, ayaw ninyo ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba yung mga bansa na yan ang pumatay sa 12 alagad ni Kristo? Alright. So ngayon, pinatay nyo si Kristo. Pinatay din nyo ang kanyang mga alagad dahil ayaw ninyo ang Ebanghelyo ng mga alagad. Ano kasi ang Ebanghelyo ng mga alagad? Kamukha ni Pablo na pinatay ninyo. Isang Katoliko yan nagbago dahil binihag ni Kristo. Dahil siya ay matalino, abogado kasi. Kaya ang turo niya ay ito. Nandun sa Efeso 4:20. Ngunit hindi kayo Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya. Alright. Hindi niya pinakinggan si Kristo. Dahil yung karunungan ni Kristo, hindi ba binigay niya sa kanya mga alagad? Pati mga alagad niya, pinatay ninyo. Alright. Ngayon, gumaganti ang Diyos ngayon. Dahil sa Apokalipsis, na nanalangin ng mga kalula na kailan niya ipagiganti ang kanilang kapigatian na tinamo sa mga tao. Sila yung mga pinatay na mga matuwid na tao. Kaya nanalangin sila na ipagiganti ang kanilang kamatayan. Dininig ng Diyos ang kanilang tinig. Kaya ngayon, naghiganti ngayon sa inyo dahil sa pagpatay ninyo ng mga alagad ng Diyos at hindi pinagundanganan ng doktrina ni Kristo na dala-dala nila na siya yung kaban ng tipan. Ngayon, magreklamo kayo sa namatay, na mga matay kayo. Hindi lang yan. Pitong parusa na sunod-sunod ang makamtan ninyo. Nauna na, Yolanda. Pangalawa, Audit. Pangatlo, yung nangyari doon sa... Paing. Yung paing, malakas din ang paing. Hindi, yung nangyari doon sa... yung undoy. Hindi, yung... natambunan lang ng mga tao. Nagkaroon ng landslide. Ormoc. Yan 1980s. Ormoc yan. Ay, sa Ormoc pala. Ang daming namatay sa Ormoc. Hindi pa nyo alam. Dahil hindi kayo nagbabasa kasi sa doktrina inaral ni Jesucristo, nagagantihan ng Diyos lahat ng mga lapastangan na tao. Kaya yung Ormoc, hindi na ilibing mahusay ang mga tao. Parang basura na.
naghukay ang bako at doon sila nilibay sa isang hukay. Alright. Kasabay yon dito sa Bulacan din. Dito sa Ginto, Bulacan. Balagtas, pagitan ng Balagtas at Ginto. Na niludo ng Diyos yung sumasamba sa rebulto ng panahon na yun, 1980s. Yun. Kahit po sa bansang Japan, ilang malalakas na po bang tsunami ang tumama sa bansang Japan? Oh, wala Si pa Buddha pa rin ang pinaniniwalaan nila. Hindi lang paniniwalaan yung hula ng Biblia. Pinaniwalaan nila yung kanilang, anong tawag yun? Mga propeta nila. Hindi, yung aklat nila. Koran. Quran. Pinaniwalaan yung Quran. Wala namang hula sa Quran. Sa bansang Thailand, ganun din. Daang libong katao namatay sa tsunami. O ngayon, alin ang paniwala nyo? Biblia o Quran? Kaya ang Biblia, sinasabi niya, napapatay niya lahat ng manggagawa ng kasamahan. Dito po pumasok yung sinasabing may tila baga daang matuwid, pero ang dulo pala'y pagkapahamak. Baka po Talaga? yung Quran ang sinasabing tila Kaya yan, daang... hinulan ni Haring Solomon na may tila matuwid na daan ng tao, pero ang dulo yun ay dulo ng kamatayan. Kaya akala nyo yung relihiyon yung Muslim o relihiyon ninyong Islam, akala nyo matuwid yan? Dulo yan ay dulo ng kamatayan, sabi ni Haring Solomon. Ngayon, Kaya po pala napapahamak silang lahat ngayon. talaga, Dahil ang dulo ng kanilang akalan nila matuwid, pagkapahamak at kamatayan. talaga, wala yan eh. Ni Haring Solomon. Kaya kayo ngayon, bilang Pilipino, Muslim, Kahit na po sa ibang bansa na inihikayat rin namin po. kayo ng pagkakaisa ng reliyon. Ano dapat natin pagkaisa ng reliyon? Yung bang binalagkas nyo dyan sa, Yung Third Temple. anong pangalan yung lugar na yan? Hindi ko na po maalala. Basta Malaysia. nga- Sa Malaysia. Alam nyo kung bakit Malaysia yan? Dahil tayo ay lahi ng mga Malaysia. Ang lahi ng Pilipino ay Malaysian, Indonesian, Pakistan. Yan ang lahi ng Pilipino. Ibig So, sabihin, kaya huwag nyo sabihin na kayong mga Malaysian, wala kayong lahing Pilipino. Ang mga ninuno natin ay nag-crossbreed sa mga Pilipino. Ano kasi ang original na Pilipino? Hindi ba baluga? yung mga ita. Baluga. Ayun, gumanda na ang Pilipino. Dahil ang mga Pilipino may Nalahian. kawangis na ng kagaya ng insik, Mga nalahian. Kastila. No. At, ano ba? At ang napansin ko po pala, buhat ng itatag, yung Third Temple na yan, na simbahan ng Muslim, Katoliko, at yung Judaismo daw, ay bakit po naglabasan na yung mga matitinding dilubyo sa iba't ibang panig ng bansa? Di ba dapat nawala? Nagselos nga Diyos. Nanibuggo ang Diyos. Dahil ba sinasamba nyo, hindi ang banal na espiritu. Yan po ay ayon lang po sa aking pagsusuri ng mga nangyari at mga kaganapang nagaganap sa panahon natin. Magmula ng tinatag yung Third Temple na yan, talagang grabe na mga dilubyong nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa, ng mundo. Talaga. Anak sila ng pagsuway eh. Ayaw nila lumapit sa ilaw. Kasi basahin mo, yung sulat ni Juan 3:16, diretso. Naparito ang ilaw sa lipunan at inibig pa ang mga tao ng kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasamagan nila magawa. Ito po, Juan Kapitulo 3, talatang 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. O sino ba yung ilaw? Hindi ba si Jesus? At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang magawa. O, gaano kasama? Hindi ba lahat yan, mangkukulong kayo, mababarang kayo, Ang nasa Mamamatay po tao pagulo kayo. ng patayan eh. ang dami mangkukulam niya sa Mindanao, Visayas, lalo niya sa Surigao.
Hindi ba nandyan yung pugad ng mga magugulam? Samar? Alright. Ngayon, naglipanan na yan dahil yung mga taga-Samar napunta na rin dito Sa Maynila. sa Luzon. At Maynila. marami na rin mangkukulam dito. Kamukha ni Gitgano at yung mga tinatawag na Catholic Defender. Magkukulam lahat yan. At marami akong pasyente na kinukulam. Isa na akong biktima ng Catholic Defender na yan. Alright, ngayon, itong kasamaan na naghahari. Mga Katolikong mangkukulam ang babarang. Dahil hatulan tayo ayon alinsunod sa ating mga gawa. Kung masama ang gawa mo, hatulan ka ng masama. Kung mabuti ang gawa mo, hatulan ka ng mabuti. Kasi ang Diyos ay hukom, tandaan nyo. Kaya siya ay hindi duling. Dahil pinagmamasdan niya tayo. At ibibigay niya sa katulan lahat ng mga bagay nating ginawa. Hindi ba yan ang sinabi ni Solomon? Dito po sa 20. Sige. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw Oh, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. So ayaw pasaway kasi. Ang sasama ang gawa nyo. Ayaw nyo baguhin. Hinahanap ng Diyos ang pagbabago ng tao. Pagtunog ng huling pakakak, sabi niya, tayo lahat ay babaguhin. Tuloy mo sa Korinto 15:50. Yan ang pasya ng Diyos. Ano yung pakakak? Mga trumpeta na tinutukoy ninyo. Okay. Ang mga trumpeta, sila yung mga propeta na ginagamit ng Diyos. Ang huling pakakak na yan ay siya si Jesus at ang kanyang mga alagad. At marami pa na lumilitaw na pakakak ngayon sa ating panahon dahil sumasamba sila kay Jesus na siya ang pinagkalooban ng Diyos na karapatan na mamahala sa lahat ng tao, hindi si Muhammad. Tandaan nyo, Unang Korinto hindi si Kapitulo Buddha. 15 talatang 51. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ano ibig sabihin? Hindi tayo lahat ay mamamatay. Dahil papatayin ng Diyos lahat ng makasalanan Pero sa kasulatan, lahat na natatakot sa Kanya ay Kanyang ililigtas. Tandaan nyo Ngunit tayong lahat ay babaguhin sa yan. isang Yan ang paksa ni Jesus na kailangan tayo lahat ay baguhin. Pagtunog ng huling pakakak. Ito po. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ano yung huling pakakak? Hindi ba si Jesus ang huling propeta at nagtapos ang mga hula kay Jesus? Kaya siya ang huling pakakak. Hanggang ngayon, buhay pa siya, espiritu na siya, pero siya rin ang pakakak ng Diyos na naghayag ng katotohanan sa ating kapanahonan. Napakaganda po pala ng plano ng ating Panginoon Jesucristo sa 53 po. Sige, Sapagkat kinakailangan nitong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. sige, nabihisan na ba kayo? Kagaya na sinabi ni Jesus na talinghaga, magpakatalino kayo gaya ng kalapate, magpakatimtiman gaya ng kalapate, at magpakatalino gaya ng ahas. Alright. Ano kasi ang talino ng ahas? Pag naghubad ng damit ang ahas, isusuot ba niya muli? Hindi na. Ano sinabi ni Pablo? Lahat ng naghubad na, wag na huling isusuot pa yung dati niyang damit. Ibig sabihin nyo, nagbago na, wag na umuling magbalik sa katarantaduhan, kawalang yan. Dahil nagbihis na siya, wag nang ibibihis uli yung lumang damit niya. Dahil bago na siya. Dahil siya ay sumilang na sa Espiritu, na bago na siya. At siya ngayon na magiging Espiritu ng katotohanan. Alright. Ngayon, Espiritu na ba kayo ng katotohanan? Nagbago na ba kayo? Hindi ba kayo nakabihis? Kaya kayo ay papatayin ng Diyos dahil hindi kayo nagbihis, dahil tumunog na ang pakakak. Hindi pa kayo maniwala sa mga pakakak na ginagamit ni Kristo. Dahil ang sabi ng Diyos mismo, sa huling araw,
ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Di ba ganon? O bakit kayo hindi nabuhusan ng espiritu ng Ama na siya si Allah? Para ang Allah ay ituwid na kayo sa mali at sabihin niya, maniwala kayo sa aking anak. Ganon. Dahil yun ang sinabi niya, ito ang sinisingkang kong anak na siya aking kinalulugdan na siya ninyong paniwalaan. Alright, pinatutuan na naman yung anak niyang si Jesus na bugtong na anak na dapat paniwalaan, hindi niyo pinakinggan. Bakit? Hindi kayo nabuhusan ng Espiritu ng Ama eh. Dahil sabi ng Ama, sa huling panahon, huling araw, ibubuhos ko ang Espiritu sa lahat ng laman. Galing kay Propeta Joel yan. Ito na po yung dapat pag-isipan ng lahat ng mga tao. 2 beses inihayag ng dakilang Ama na ang Panginoong Jesucristo lamang ang dapat paniwalaan. Una, nung panahon ni Propeta Juan Evangelista. Pangalawa, nang ang Panginoong Jesucristo sa Mateo 17, ito po yung naganap. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. Bakit? Siya ang inyong pakinggan. Bakit gano'n sinabi niya? Dahil si Pedro nagpaksa na magtayo ng 3 building. Hindi naman po sinabing, ito si Propeta Muhammad, siya ninyong pakinggan. Propeta Buddha, pakinggan ninyo. Wala naman po sinabing ganun eh. Heso Kristo po yung sinabi, Panginoong Heso Kristo, anak niya. O yun ang sinawatan ng Ama kay Pedro dahil magtatayo raw siya ng 3 simbahan para kay Elias, para kay Moses. Kaya pa po, ayaw niyong paniwala ng Panginoong Heso Kristo. Bakit nagkita-kita si Propeta Elias at Propeta Moises? Anong dahilan? Ano pong dahilan at nagkita-kita yung 3? Nagkakaisa sila ng pag-isip eh. O ngayon, hindi ba si Moises ay Muslim? Hindi ba si Elias ay Muslim? Hindi ba si Jesus ay Muslim? Nagkakaisa lang sila ng pag-isip na sambahin ang kanyang anak dahil yun ang utos ng Diyos na siyang si Jesus. Muslim yan, tanda nyo So, ibig sabihin po pala, may 2 nagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Si Propeta Muhammad, sinong nagpatotoo? Wala. Wala. Kung alin yung pinatutuan ng Diyos, yan ang paniwala nyo. Paano Hindi. kasi wala sa aklat na Quran yan? Hindi lang po yun. Mas matinding patotoo yung sinabi ng dakilang Ama. Ito ang anak kong kinalulugdan. Siya ninyong pakinggan. O ngayon, yung bang Quran, mayroon ba nakatala na ganyan? Siyempre, kalaban ng Panginoon Jesucristo si Muhammad. Siyempre, alisin niya yun. Hindi ba ang mga bulaang propeta ay itinakwil ng Diyos? Si Muhammad ba ay tunay na propeta o bulaang propeta? Para po sa kaalaman, Pastor, ng lahat ng mga kamusliman sa buong mundo, nasan po ang kaluluwa ni Propeta Muhammad? Nung mag-research ako sa langit, pinapunta ko yung aking kabiyak na si Lilia Banggis na galing sa Surigao del Sur, Madrid. Ibig sabihin po, pinakyat po sa langit. Oo. At pinasayasan ko ang langit dahil maraming kaluluwa na naligtas doon. Wala si Muhammad doon. Yun, napakalinaw po ang tinuran po ng ating pong tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. At tungkol naman po sa mga Katoliko, para sa kaalaman ng mga Katoliko, nasaan po ang mga papa ng Roma na nagkamatay na? At Walang mga pare. nakita na sa langit. Marami ng propeta nagpatutuo yan. Ayan po, Pero napakalinaw di po. wala ng mga propeta. Ito, yan ang nangyayari sa inyo. Kaya ang Diyos ay naghihintay ng inyong pagbabago. Dahil hindi tinuro ni Jesus ang mga bagay na yan na pagsalangsang sa kautusan ng Diyos o 10 utos. Siguro naman po ay yung mga Katoliko at mga Muslim ay maliliwanagan na sa mga tinuran po ninyong mga katotohanan. Okay, basahin mo sa Biblia. Yung sinabi ni Jesus. Alam mo ba kung saan naroon? Anong sabi ni Jesus sa mga Muslim na kamukha niya? Yung sumapi sa
Hudyo, Muslim na sumapi sa Hudyo. Ano sabi? Hindi ba kayo binigyan ni Moises ng kautusan? Bakit wala man sa inyo gumaganap ng kautusan? Bakit nyo ako pinagsisikapang patayin? Yan ang sinabi ni Jesus sa kanilang kapwa-Muslim na umuusig sa kanya. Sa 1:8. Nagsinungaling sila na hindi nila alam na talagang binabalak nila patayin ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, bakit nyo ako pinagsisikapang patayin? Ano sabi nila sa kanya? Isa kang ulol. Sino sa inyo nagsisikap na matay? Nagsinungaling pa rin sila. Pero ang ama na nasa kanya, siya nang hula na sila ay papatayin. Sila ang papatay kay Jesus. Ngayon, di sila maniwala sa panghula na si Jesus. Kaya siya, hindi na tinanggap yung kanyang akusasyon, pero napatay din nila sa ibang paraan sa pagdemanda kay Pilato. Dahil ilang beses nilang gustong patayin, hindi lang mapatay-patay si Jesus. Dahil inililigtas siya ng Diyos. O, kita na, kaya hinarap siya sa hukuman ni Pilato bilang ginagalang si Pilato na hukom. Ano sabi ni Pilato? Walang karapatan ng tao ito na mamatay dahil wala siyang kasalanan. Naniwala ba ang mga parisyo, mga eskreba sa sinabi ni Pilato? Walang naniwala, kundi magkus nagsigawan sila. Anong sigawan? Kung hindi mo pa ako sa krus yan, hindi ka namin kaibigan. So, itong batas ng tao na mali-mali na tinutuwid ni Pilato, hindi rin pakinggan yung matuwid, yung masamang pasya ang kanilang pinapasya hanggang ngayon. Kaya pinapatay nyo yung Ebanghelyo ni Kristo at siya ngayon si Kristo ang naghiganti sa inyo. Maniwala kayo na paghigantihan niya lahat ng hindi matalima sa kanya Ebanghelyo. Ilang beses namin binasa ito sa Pilipos, Kapitulo 2. Nanggaling sa langit ang bumababa ngayon at kasama ng Ama na pumapatay sa mga makasalanan sa panahon natin. Tandaan nyo ha. Kaya kung di kayo magbago, yan ang abutin ninyo. Sibasahin. At saka mo na hanapin. Ito po, Juan 8:40. Sibasahin. Ha? Yung sinabi niya. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi niya sa kanya, hindi kami inianak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong ibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Alright. Walang niniwala sa kanya ng kanyang panahon. Hanggang ngayon sa ating kapanahonan, wala pa rin niniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya yan ang dahilan na si Kristo ngayon ay paghiganti niya kayo kasamang Ama. O, kita na. Natulog ba na hula? Nagagantihan niya lahat ng hindi tumatalima sa kanya Ebanghelyo. Dahil ang tinatalima nyo, Ebanghelyo ni Muhammad, Buddha. Puro Muslim din yan. Si Buddha ay Muslim. Ito po pala yung inuusig ng mga Muslim noon, yung ating Panginoon Hesus Sino Kristo. kasi si Buddha? Malaysian yan, si Buddha. Kaya palang sabi niya, bakit hindi nyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang Diablo. O maliwanag yung hatol nila sa inyo. Hindi matanggap na kayo anak ng Diablo. Ang Panginoong Hesus Kristo pala nagatol sa kanila. O hindi paniwala na kayo anak ng Diablo. Dahil yan ang Bisaya Mindanao, pugad ng mga mangkukulam hanggang ngayon. Kaya po pala, ito po, sa mga napagkikita ko lang po sa Facebook, sa social media, bawat bombahan daw po na nagaganap, may kinalaman daw po yung ibang mga Muslim. Ibang Muslim po, hindi po lahat ha. Yun po Talaga. kasi yung sinasabi. Dahil yung mga Muslim na nagbomba, terorista yon.
Yan po ba ang mga Mag-asig tinuturo ng ni lagim Propeta yan. Muhammad sa kanila? Yan po ba ang tinuturo ni Propeta Muhammad sa kanila, yung pumatay na kanilang kapwa? Yun ang turo ng kanilang idol na si Muhammad. Kaya po pala sabi ng Panginoong Jesucristo sa 8:44, kaya'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, kaya pala patay lang patay. Talaga. Buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. O si ama ng lahat ng mga sinungaling. Ibig sabihin. Alright. Ngayon, Ibig sabihin po pala, nilinlang lang sila ni Propeta Muhammad. talaga. Akala nila daang matuwid ng dulo pala ay pagkapahamak at kamatayan. Kaya ang hinintay ng Diyos, magbago na kayo. Okay. Kung ang relihiyon ninyo ay hindi makaligtas, iwanan nyo na yan. Dahil yan ang sinabi ni Jesus sa bibig ni Pablo. Nasa Roma 6, 16, Roma 12:16. Ano po ba nakalagay? Tandaan ninyo yung mga may pagkabahabahagi. Ano po, 6:16 Hmm. hanggang 17. Roma Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 18. Ngayon pinamamanig ko sa inyo mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Kasi Bakit? po hindi po katuro Kristo eh. Bakit magsilayo kayo? Dahil hindi sila naglilingkod kay Kristo, kay Muhammad naglilingkod, kay Buddha naglilingkod, na siya ang kinapuputan ng Diyos. Dahil ang kinagigiliwan niyang Diyos lang ay si anak niyang si Jesus, na siya ninyong dapat pakinggan. O, pati Diyos sinalagsan ninyo, na siya si Allah. Ako, ang Diyos ko ay si Allah. Tandaan niyo ha. Ito po ang napakaliwanag po na sinabi ni Propeta Juan Evangelista. Unang Juan Kapitulo 4, talatang 3. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. O, kita At na. ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. O, see? Napakaliwanag. Ano ibig sabihin ng Antikristo? Laban kay Kristo. Hindi po ba yung narinig natin yung isang pastor na Muslim? Parang inaalipusta niya yung Panginoong Jesucristo. O ngayon, Pati sa San Pablo. meron na rin Muslim nagbago. Isang inakay ni Queen Helen Abdurrajak. Abdurajak. Humiwalay na sa kanya. At dahil pinaniwala na niya si Lady Men, na Ay, siya ang isang- pakakag ng Diyos na ginagamit ngayon. Isang trompeta yan na naghayag ng katotohanan. Pinaniwala niya. Kaya paniwala niyo siya. Dahil siya ay aking alagad ngayon. Si Miss Lady, Lady Min. Men, kinikilala ko ni Lady Men. Tandaan nyo dahil meron siyang pakitain. Nakikita niya ang panahon darating at nakikita niya ang katotohanan at ang taong nagsasalita ng katotohanan. Tandaan nyo yan. Alright, so, Yun po yung isang sundalo, yung parang inihayag niya mga ginagawa ni Queen Helen. talaga, Na, eto po ang pangalan po niya, Ahmad Hidayah. o si Muslim din yan. Dahil ang Panginoon, Muslim yan, kakasiyo. Lahat na namumulat ay hihiwalay na sa kamalian. Papunta na sila sa katotohanan. Dahil naghayag ng katotohanan, walang iba kundi si Lady Men. Nakita po kasi niya yung mga kaliwanagan ng mga pinapahayag ni Miss Lady Min. talaga. Dahil yan ay sinasabi ni Jesus, mapapalad ang mga nakikinig at
tumutupad. tumutupad sa salita ng hula. Basahin po ba natin? Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nga susulat doon, Oh, di ba sapagkat ang panahoy dumating na. Hindi ba hula yung sinasabi ni Lady Men? Kung nakinig kayo sa kanyang hula, mapalad kayo. At ito po yung mensahe Dahil po. pinapaliwanag, ang pinabalita niya, yung Diyos na kaliwanagan. Bago po nangyari kasi yung mga pagyanig na yan sa iba't ibang panig ng bansa, inihayag po niya yan at hindi lang po yun. Si Dr. Jose Rizal po ay naghayag po ng mga pagyanig. Hindi lang po natin alam kung may talagang may darating na malakas na paglindol. Ayun na, naganap na nga. Lahat ng hula nila nagaganap na, pero hindi isang oras. Walang definitong araw magaganap. Basta hula, walang definite time. Ang Kundi tanong sa po oras dito, na pagganap. kung natakot naman po yung mga nakaramdam kaya sila ng takot. Naganap na, natakot na sila. Pero tama yung hula ni Jesucristo. Sakala kayo magsisi pag nandyan ng kamatayan ninyo. Yun lang. Habang wala pang kamatayan, magsisi na kayo magbago. Sa isang kisang mata, tutunog ng pakakak at tayong lahat ay babaguhin. Dahil yan po yung lagi po nating sinasabi, sino Itong makapagsasabi? may kamatayan, magbibihis ng walang kamatayan. At itong may kasiraan, magbibihis ng walang kasiraan. At tayong lahat ay babaguhin. Okay na. Ayaw niyo magbago. Sinabi ko sa inyo, bahala kayo. Ayan o. Kasasabi ko lang isang araw, nangyari na sa inyo. Ayaw niyo magbago. Sige, bahala kayo. May nakabanta rin daw po doon sa parteng Bataan at Masbate. Yan po, nakabanta po yan, nakababala. Lahat ng gilid ng karagatan, mag-ingat kayo. Sabi ni Miss Lady Min. Lady Men, mag-ingat kayo dahil lulubugin talaga na yan. Dahil yan, ang hula ng Ama, ilulubog ko ang Pilipinas. Ay, Pero hindi buong Pilipinas, tanda nyo. Hindi po ba dito sa bandang Luzon, matagal na rin po yung eminensahe na ilulubog talaga? Kaya lang po may isang pastor na pumipigil, matagal na po yung pinipigilan ng pastor na huwag lumubog yung Luzon. Kawawa naman po yung bayan ko. Basta yung mga natatakot sa kanyang pangalan, ililigtas niya sila. Tandaan nyo, kaya sumanib na kayo. Kayong lahat na may takot sa Diyos, manumbalik na kayo sa Kanya. Walay na kayo sa inyong relihiyon kung di kayo maliligtas. Ano po reliyon na dapat po nilang kilalanin? Itong Ipaghariin. relihiyon ni Jesucristo. Ano kasing relihiyon ni Jesucristo? Ayan o. Yung relihiyon ni Adan, relihiyon ni Abraham. Noe, relihiyon ni Abraham, relihiyon ni Moises, at ang mga propeta, siya ninyong tagkilikin na siya rin ang relihiyon ni Jesus Basahin na po ba minana natin? niya kay Haring David na sumasamba sa banal na Espiritu. Alright, sige basahin. Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Bakit daw po hindi nila nalalaman sinasamba nila? Hindi naman kasi Diyos si Muhammad eh. Propeta lang si Muhammad. Propeta- Bakit lahat ba ng propeta ay tama ang hinayag? Maraming propeta na gimbulaan. Ang tanong po dito, si Propeta Muhammad ba ay nabanal? Hindi na perfecto yan. Kaya hindi nakating sa langit. Napakaliwanag po niyan. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. O ano yung Hudyo? O yun ang reliyon ni Jesus. Hudyo. O galing sa mga taga-Juda. Ang tawag dyan ay Jewish. G-E-W. Jewish. Alright. Ang reliyon nila ay Hudyo. Kaya siya ay hari ng mga Hudyo. Tandaan nyo Judaismo po sa Tagalog. Judaism sa English. alam mga Hudyo, mananamba sa Espiritu kaya sila ay Judaismo. Dito naman sa Pilipinas, ang Espiritista. sinasamba nila
ay espiritu. Kaya ang pangalan nila ay mga espiritista. Inuusig na naman sila dahil sumasamba raw sa masamang espiritu. Alam ko yon na sinabi ni Moses na sumpay ng sumasamba sa mga masamang espiritu. Hindi nyo alam kung anong kahulugan yan. Ano kahulugan? Lahat ng mga nagpapakulam ng tao, yan ang bawal. Sumangguni ka sa mangkukulam para sumpahin mo yung kalit mo. Bawal yan. Napakalayo naman po kasi na sinasabi nila, masamang espiritu yung tinutukoy doon eh. Yung sinasabi natin dito, mga banal na espiritu eh. Malamintahin nga. Dahil hindi nila alam kung ano ibig sabihin ni Moses yan na bawal yung sumamba. Makisangguni yan sa masamang espiritu. Ano yung makisangguni yan? Yung masama, may kaaway siya, gusto niyang pakulam, magbayad siya na mahal, at siya'y kukulamin na mangkukulam. Para po matigil na yung pagbibintang ninyo, pumunta po kayo dito para siyasatin ninyo. Matagal na po namin sinasabi yan. Pumunta kayo rito, siyasatin nyo yung mga banal na espiritu na bumababa dito sa karya ng langit. Kung mayroon kayong panuri, Kung mayroon kayong third eye, panuri. Lahat po ng mga relihiyon na may mga third eye, pumunta kayo dito para tigilan nyo na yung paghatol nyo rito. paninira lang yan. Mga paninira. At yung pong babala ko lang Sinabi po. ko na sa aking Facebook, kung sino man yung may bintang na yan, dinimanda ko sa gobyerno. Tandaan nyo At babala lang po, kapag may gumaganap at bumabamba na espiritu, huwag ka pong mamimiloso po sa oras na magsalita ka ng masama at labag sa banal na espiritu, kamatayan po ang katumbas po niyan. Yan ang sinabi ni Jesus nung panahon niya. Magsalita kayo laban sa anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Siya. Pero huwag kayo magsalita laban sa espiritu. Sino yung espiritu? Yung pumapasok sa kanya na siya ang ama. At sila'y walang patawad. Tandaan nyo Talaga pong papatayan. Dahil sinabi po yan dito sa Mateo Kapitulo 3. Maraming namiluso po sa kanya. Pero pinamamagitan niya sila. Ama ko, patawarin mo sila. Dahil engot sila talaga. Parang ganon. Kaya walang namamatay ng panahon niya. Ito po, Mateo Dito sa 12. panahon natin, marami na namamatay. Laban na nagsalita. Laban sa espiritu. Tandaan nyo. 12:32. At ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Datapwat, ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya. Kasi si Jesus mapagpatawad, maunawain. Dahil sa kabubuan ng tao, ipinamamagitan niya sila kaya na magsalita laban sa Diyos. Ama ko, patawarin mo sila. Dahil buwang sila. Hindi nila alam ang kanilang sinasalita. Parang ganon. Ngayon, namimiyasa kayo dahil siya ay mapagpatawad. Yun po yung Ngayon, sa panahon natin, patay na siya. Naalala niya yung ginawa ninyo sa kanya. Kaya naghiganti na siya. Tandaan nyo dahil matagal na. Yan nga po Nung tinuturo ko pinatay sa niyo siya, year 33 pa lang. Ngayon, year 2000 na. Gaano katagal ang paghintay na ng iyong pagsisisi? Wala. Dahil hindi niyo pinalawalaan ng Biblia. Ang pinanawalan niyo ay Quran. Naligaw kayo dyan. Dahil na sinabi niya, mag-ingat kayo na huwag may ligaw ninuan. Dahil magsilitaw ang abulang propeta at ililigaw ang marami. Kaso, si Muhammad ba propeta talaga? Yes. Pero iniligaw kayo. Tandaan nyo hindi po kasi nga nila nalalaman, hindi lahat ng propeta ay sakdal. May propeta na matuwid, may propeta naman na akala lang tila bagada ang matuwid, pero pala yung dulo ay kamatayan. Talaga. Yan ang sinasaysay ng banal na kasulatan. Kaya pinasasaliksik sa inyo ang banal na kasulatan. Saliksigin yung kasulatan kung nasa kanilang buhay ninyong walang hanggan. At sila ang magpatotoo sa akin. Sinaliksik ba ninyo ang Biblia? Mabuti pa noong 1980s, may niniwala sa akin na dato na Muslim. Gusto niya akong dalhin sa Mindanao at bigyan niya ako ng 10 hektarya
para magtayo na sa templo. Hindi ako pinayagan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil kayo, mga Muslim, ay marahas kayo. Kagaya ng panahon ng Jesus. Yung sino man tao na magsalita ng totoo ay papatayin ninyo. Kaya hindi ako pinayagan na ako'y pumunta dyan sa Mindanao para ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Sigurado papatayin niyo ako. Tandaan niyo ha. Ngayon pa man, binalaan na kayo ng Diyos na marami nagpapaksaraw na ako'y patayin. Tandaan niyo ha. Mag-ingat ka anak, sabi niya, dahil marami nang nagnanais na ikaw ay patayin. Ibig sabihin, gusto na naman nila patayin ang katotohanan. Talaga? Paano malalaman ng sangkatauhan ang mga katotohanan na itinatago nila? Ang sabi niya, huwag kang maglala, nasa iyo ang aking ama upang ingatan ka. O, get niya? O, sino ang lalaban sa ama ngayon? Na mag-iingat sa kanyang mga lingkod. So, para matupad na yun, sabi ng ama, na ako'y magiging kaalit ng iyong mga kalit at kaaway ng iyong mga kaaway kung manatili kayo tapat sa akin. Yan, nasa Ito po pala yung sinabi ng Panginoon Jesucristo na saliksikin ng kasulatan. Juan Kapitulo 5, talatang 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kasi si Jesus hindi lumakad sa naspansarili ang lakad. Lumakad siya sa kanyang script. Ayon sa kalooban ng Ama. O, yung script nakatala na kanyang gagawin at tuparin. Yan ang script ni Jesucristo. Alright. Ngayon, alam niyo yung script? Kasulatan na magpatotoo sa kanyang mga gawa. Kaya po pala tama sinabi ng Panginoon, tuloy po natin. At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. Datapwat, nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. O, see? Yan ang hindi nila matanggap. Dahil kalala sila ay iniibig ng Diyos. Bagamat awa lang yon. Dahil hinintay ng Diyos ang pagbabago. Ngayon, panahon ng pagbabago, ayaw pa ninyo. Kaya po pala tinanggap nila si Propeta Muhammad. Ito po sinabi uli ng Panginoon Jesucristo, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. O, sino ngayon iba na yon? Di si Muhammad, yun ang kinilala nila, ginawa nilang hari, o di ngayon, napapahamak silang lahat. Si Buddha, kinilala rin ng China. O ano nangyayari sa bansang China? Dinidilubyo ang bansang China, Malaysia, Indonesia, yung mga bansang hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo. Ito na po yung panahon ng kanyang paghiganti. Kaya nga, ilang beses na hinayag natin na si Jesucristo lamang ang dapat nating paniwalaan. Wala nang iba. Kahit na ako, huwag nyo kong paniwalaan. Kung hindi, si Kristo ang paniwalaan nyo na siya ang aking hinahayag at ibinabandila at ibinawagayway ang kanyang salita. Maganda na, dahil ako'y alagad niya at karapatan ko lang ihayag bilang saksi niya sa panahon natin. Kaya hinayag ko ang kanyang kagitingan sa kanyang pakiglaban ng katuwiran at sinabi niya sa akin, ang ginawa ko ay gawin din ninyo. So, pinaglalaban namin ngayon sa inyo ang katuwiran ni Jesucristo, hindi yung katuwiran ng mga sanggano na sinasabi niyo, anong tawag diyan? Ito po pala sinabi niya, yung tungkol sa yung kay Propeta Moises na siyang pinaniniwalaan lang ng mga Muslim. Sabi po niya rito, paano kayo'y makapananampalataya kung kayo'y nagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi niyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa Diyos, sa tanging Diyos? Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo sa makatuwid bagay si Moises, yaong
pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa, sapagkat kung kayo'y nagsisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin, siya'y sumulat. O, see? Kaya yung sinulat ni Moises sa Levitico, ewan ko, sa Levitico ata yun, na may propeta. Ayun, isa pa tatayo. yun, na may propeta Nagaya isang ko. lilitaw, nagaya niya. Sino man na maniwala sa propeta yan, maliligtas. Ang hindi maniwala ay ipagtatabuyan. Tandaan nyo Nasa Deuteronomy yata. Dahil yun, at sinasabi din ni Jesus, kung paano itinaas ni Moises ang kompa sa ilang, ganoon din kailangan may taas ang anak ng tao. Okay na, maraming hula ni Moises na ginalang ni Kristo dahil si Kristo ang tinutukoy sa mga bagay na yon. Alright? So, marami pa ako sasabihin, pero talaga mabulbul ang utang nyo dahil hindi nyo sinaliksik ang Biblia. Kaya lumilitaw na si Moises at si Kristo ay magkatono, magkaisip, magkaisang diwa. Nagtiktik ang butiki. Kaya doon sa Matthew 17, nagpakita si Moises at si Elias sa kanya para sang ayunan ng kanyang ebanghelyo dahil siya ang hula ni Moises na propetang lilitaw na gaya niya. Tandaan nyo So, si Jesus naman, ginalang niya yung sinabi ni Moises. Kung paano itinaas ni Moises ang kompa sa ilang, kailangan may taas ang tao. Ganon, kailangan may taas ang tao. Ano yung kompa sa ilang? Yung kompa na may ahas. Ano yung ahas na yon? Simbolo na lahat ng uri na sakit, kahit na kinagat ka na makawandag na ahas, magagaling ka. Yan, at yung ahas ngayon, siya nagbibigay ng karagdagang gamot doon sa kopa. Bakit? Yan ang hiwaga ng Biblia. Dahil ang ahas, simbolo ng isang makawandag na hayop, pero siya rin ang kagalingan ng lahat ng tao. Tandaan nyo Okay? So marami pa akong mahiwagang sasalitain sa inyo. Kaya lang, hindi nyo maintindihan ngayon. Yun din na sinabi ni Jesus. Marami pa ako sasabihin sa inyo, sabi niya sa kanyang malagad. Pero hindi nyo matatanggap ngayon. Kaya, bandang huli, naunawaan na yung mga apostol. At ngayon, ipapaunawa ko na rin sa inyo kung ano yung bagay na hindi niya sinabi sa mga apostol. 3:22. Okay? So, kayo mga Muslim sa Mindanao, magbago na kayo. Sumampalataya na kayo kay Kristo bilang Espiritu ngayon at tagapagligtas natin para tayo lahat ay maligtas. Dahil siya ang tinatawag na huling pagkakak. At tayo lahat ay babaguhin. Na itong kamatayan, magbibihis na walang kamatayan. Itong may kasiraan, magbibihis na walang kasiraan. Yung pagbibihis, pagbabago na. Ito pong si Propeta Moises po ang nagsabi po nito. Gawa, Kapitulo 3, talatang 20 hanggang 23. Ito po, pakinggan nyo po yung sinabi ni Propeta Moises tungkol sa Panginoong Jesucristo. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Yan ang saksi ni Moises. Napakalinaw. Na si Jesus ang itinatanyag nila.
Kahit na si Moises, bakit ayaw nyo paniwalaan si Jesus? Si Moises lang paniwalaan nyo. Samantala si Moises, pinaniwalaan niya si Jesucristo. Kaya kayo, mga ingot. Kaya pala mag-isip-isip pinupuksa kayo. na sila. Talaga. Eh, Hinula ni matakot po Moises kayo, yan eh. mga kapatid ko. O, so, marami na ako sinabi ha. Pag bulay-bulay nyo yan, basahin nyo ulit-ulit yung ang Facebook, pakinggan nyo. At basahin nyo sa Biblia. Yung King James Version ha. Dahil yung Catholic Version, ililigaw kayo. Kahit Marami na po anong silang Biblia. mga binago doon para pumabor yung mga sinasabi ng kasulatan sa kanila. Talaga. Kaya pong utos sa atin ng ating pong Panginoon na King James Version lang daw po ang Biblia na kawangis ng nasa kalangitan ang dapat nating gamitin. Alright. So, maniwala kayo dyan ha. Kung hindi ka maniwala, maawa kayo sa sarili nyo. Ayan na. Pinapatay na ang lahat ng tao ni naniwala sa Kristo. Nakasulat po pala si Moises mismo may sabi na pupuksain daw yung mga taong hindi maniniwala sa propetang yaon. Oh. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Si Moses nagsalita yan. Hindi lang kayo na nanaliksik ng... Kaya po palang sabi ng ating pong pastor kanina at ng ating pong Panginoon, saliksikin ninyo ang kasulatan. Para maalaman nila na yung ating propeta Moises ay nagpapatotoo rin pala sa Panginoong Yesus. Doon lang sa Matthew 17, nung nagdarasal si Jesus sa ibabaw ng bato, nagpakita si Moises at si Elias sa kanya. At yun naman ang sinabi ni Pedro, nagagawa siya ng 3 templo, isa kay Moises, isa kay Elias. Ayan, nagtiktik ang butik. Kaya ang Diyos, inawad niya dahil yung paniwala ni Pedro, kakaiba. Yung palang gustong gawin ni San Pedro noon, yung ginawa ngayon ng mga paring Katoliko, ng Papa ng Roma, yung Third Temple daw, ito po yung sinasabi ko kanina, dahil nga po sa maraming mga taong hindi naaalaman ng mga hiwaga ng banal na kasulatan, doon po sila nagkakamali. Talaga? Na ang Third Temple pala na tinutukoy sa banal na kasulatan ay malinaw na isang tao. Tao po yun. Kahit si Apostol San Pablo ay nagpatotoo na ang tunay na templo ng Diyos ay tao. Tayong mga tao, hindi po yung mga templong-templong yan. Kahit Nagawa na si ng kamay. David, nagpatuto na yan. Na sumamba kayo sa harapan ng kanyang luklukan na siya ang templo niya. Ayan, pati si Haring David, nagpatotoo na rin. Basahin po ba Lalo natin? sa awit 99:5. Ngayon po, maalaman nyo na yung lahat ng mga hiwaga ng kasulatan. Kung matututo lang po kayo sa pastor. Kayo pong lahat ng mga mangaral. Magpasako po kayo sa Basahin pastor. mo na. 99:1. Awit Kapitulo 99, talatang 1. Ang Panginoon ay nagahari. Oh. Sino yung Panginoon? Di ba si Jesus? Wala naman po sinabi rito, si Propeta Muhammad ay magahari. Ang Papa ng Roma ay magahari. Ang Panginoon po tinutukoy rito, sino po ba yung Panginoon? Si Jesus. Oh, napakaliwanag. Ang Panginoon ay naghahari, manginig ang mga bayan. Siya'y naupo sa mga kirubin, makilos ang lupa. Hindi ba sinabi ko na sa inyo ang kerubin? Anghel na babae. Ang serapin ay anghel na laki. Na yan ang tinukoy ni Pablo doon sa Hebreo. Na ang anghel ay hindi niyo nakikilala. Ay, yan mga alagad ng Diyos. Na huwag niyo kalimutan ang pagpapakita ng pag-ibig sa iba sa bambayan. Dahil sa bagay na ito ay nagpapatuloy sila ng mga anghel na hindi na namamalayan. Kaya nga po ito yung sinasabi po rin natin, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong relihiyon, welcome na welcome po kayong lahat dito sa Karyan ng Langit. Situloy mo ang buwasa doon sa awit. Ang Panginoon ay dakila sa Siyon, at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. O mataas na lahat ng mga relihiyon o organisasyon o mga grupong mananamba. Mataas ang Siyon sa lahat na yan. Ano ang Siyon? Yung kanyang kaharian. Ibig sabihin po ng pastor na mataas, mataas ang kaalaman, mataas ang karunungan
Dahil po ang karunungan po ng Diyos, ang pinag-aaralan po rito, mga karunungan panlangit po. Yung mataas na unawa. Dahil dito nyo po matututunan sa pastor ang mga talinghaga, hiwaga, at misteryo ng banal na kasulatan. Nasa kanya po kasi yung karunungan. Doon nakatira ang Diyos sa mataas at banal na dako. Hindi nagbabanal-banalan na. Matataas nga ang templo nyo, simbahan nyo. Pero kayo nagbabanal-banalan. Sabi ni Isaias. Ang sabi naman po ng ating pong Panginoon, ang Diyos ay hindi tumatahan sa templong gawa ng tao. Ayan. Nakalagay sa Biblia, kaya na si Isaiah, sinabi niya, anong anyong bahay ay nanda nyo sa akin? Bahay na marumi? Basahin na O po taong natin. makademonyo? O taong makadiyos? Isaiah 66. Basahin po ba natin? Sige. Basahin Isaiah na kaya na. Kapitulo 66, talatang 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? Okay. Maliwanag ang langit ay ang iyong kaluluwa o espiritu. Siya ang luklukan niya. Ang iyong banal na kaluluwa. At ang katawan mong lupa, yan ang kanyang tungtungan. Tandaan nyo Kaya doon kayo sumamba kung sino yung katawang lupa na yung kanyang tinungtungan na siya ninyong sambahin. Walang iba kundi si Jesus. Tandaan nyo, dahil ang kaluluwa na Jesus ay banal at ang kanyang katawan ay binanal niya. Kaya doon siya nakatungtong. Nung sambahin nila dapat si Jesus, hindi nila sinamba, kundi inapi nila si Jesus. Hanggang ngayon, yung kanyang mga tungtungan ay inapi rin. Kaya po pala sabi ng Panginoon Jesucristo, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Talaga. Dahil pag nabanal na yung tao, yun na ang tungtungan niya at siya ang gagamitin niya. Paano po ito? Yung propetang pinapaniwalaan nila si Propeta Muhammad, Propeta Buddha, ay hindi naman pala na banal. Ano pong kahihinatnan ng mga taong naniniwala at sumasampalataya sa mga propetang hindi na banal? Sa impyerno lahat yun. Yan po, napakaliwanag po. Dahil meron pong isang propeta na nagbubulaan. Kaya lang po meron po siyang isang magandang ginawa na kumbaga naligtas din po. Sana ganun din po ginawa sana ni Propeta Muhammad. Alright, so, saliksikin niyo ang kasulatan. Dahil lahat ng masinungaling, lahat ng manggagawa ng kasamaan, impyerno lahat yan, tandaan nyo. Walang makapanik sa langit. Dahil nakita ko yung gate sa langit. Alam nyo nakalagay, no entry to the sinners. Tandaan nyo Yan Ang lang. checkpoint doon ay si San Pedro, nakahalili ni San Miguel Arcangel dahil nabanal si Pedro. Kaya lumuklok siya sa luklukan ni San Miguel sa pintuan ng langit. Ano Ito nyo po, huling mensahe na po ito. Ito po yung pinamensahe sa inyo ng ating pong Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga Muslim at sa lahat ng mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Niyayanig na po kayo ng Kanyang kapangyarihan. Sana po pakinggan nyo yung Kanyang mensahe sa inyong lahat. Ito po, Juan Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. O, see? Dahil yan ang sinabi ng Biblia. Magsisamba kayo sa harapan ng kanyang tungtungan. Siya ay banal. Yan ang awit 99.5. Saan nakatungtungan Diyos? Hindi ba kay Jesucristo? Ito lang naman po yung dapat nilang isipin. Nung panahon niya, Kung hindi po sila mailigtas sa mga dilubyo na gaganap ngayon ni Propeta Muhammad, siguro naman po yung panahon na para naman ang Panginoong Jesucristo ang kanilang kilalanin. Baka sakali yung mga dilubyo na yan ay pahupain ng ating dakilang yan Ama ang sinabi at ng ni Panginoon. Pablo. Dahil yan din na dasal ni Kristo. Ano sabi ni Kristo sa kanyang dasal? Ama,
yung mga taong binigay mo sa akin, ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko. Oh, yan, San Juan 17. Ito po, nandito po yan sa binabasa po nating huling mensahe. Sige. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, bakit parang kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo. Kundi sila salungat, kundi Ayan. sila pinusupo, Yan pala yun. kundi sila swail, hindi ganon mangyayari. Hindi raw matigas ang ulo ninyo. Ayaw niyo paniwala ng Panginoon Jesucristo. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Oh, so, mayroon sa division niya ihanda ni Jesus ngayon doon. Sa mga Lagi. tao maniniwala sa Kanya at sasampalataya sa Kanya. Maniwala kayo na may bahay ako ron, 3 baitang na lang ang ilalagay na hagdan. Iiwanan ko na kayo, tandaan nyo ha. At yung po nga pangalan ng pastor, ginto po yun, yung pangalan ng pastor doon sa kanyang tahanan, kumikinang. Ngayon, kung di maniwala niyan, piluso mo kayo talaga. At Wala ako rin kayong po. pinaniniwalaan. At ako rin po, may pangalan na rin ako roon. Kaya kahit anong mangyari, kay Kristo kami. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magparehistro na kayo dito sa Karilang Langit para isulat na pangalan nyo sa langit. Dahil kung di kayo magparehistro dito, hindi kayo makakarating sa langit. Eto po, sa 3. Wala kami lista ng membership dito. Wala pong Doon bayad dito. Doon sa langit, ang listahan. Si San Pedro ang naglilista yan. Ayun, sa langit po pala ang palista ninyo kay San Pedro. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Okay, saan naroon ang Jesus Kristo? Sa kanan ng Diyos, Ama, sa kanyang kaluwalhatian. Nandito na sa lupa. Dahil yan, sinabi ng... Bumaba pala, bumaba. Doon sa gawa, Kapitulo 1:11, nung tinitingnan nila siya na papanahit sa langit, anong sabi yung Espiritu na nandoon na nagmamasid sa kanila ng ganyong tao, nakaputi ng damit, hindi lang nakilala na yan ay Arkanghel. At ito pa po yung pinaka-ultimate. Sige, basahin mo muna yung sinabi ko. Gawa na po. Kapitulo 1:11. Gawa, Kapitulo 1, Nung 40 talata. days ni Jesus yan na. 40 days yan. Pang-4 na pong araw niya na namatay na. Kaya na nalibing na yung katawan niya. Yung kaluluwa niya nandun pa rin. Kausap-usap na kanyang mga apostol. At nung magpaalam na siya, yan ang ipinakilala sa sangkatauhan na ginawa niya. Sibasahin. Ito po. Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas. At siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Ay, sabihin, nasa langit na siya. At samantalang tinititigan nila ang langit habang sila'y lumalayo. Narito may habang siya'y lumalayo, narito may 2 lalaking nakatayo sa kabila na may puting damit. O yan ang mga espiritu na mga arkanghel na nag-anyong tao. Na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin naman ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kaya pagbutin nyo, pag siya bumaba mula sa langit, magbubukas yung pinto at bababa siya at maliwanag, tandaan nyo may rayong kasama at yun siya bababa. Kaya po kailangan po natin dito yung may third eye. Kaya kayo kung wala kayong tanay, wala kayong panuri. Kaya huwag kayong magbibintang na walang panuri. Magkasala kayo. Mortal na makasalanan magbibintang. Kailangan makita ng mata. Ang mga matang malinis, pusong malinis, makikita nyo ang Diyos. Yan nyo Ito po yung pinakahuling mensahe po natin na sinabi po ito ng Panginoong Jesucristo sa inyong lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, sinabi sa inyo ni Jesus,
Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O so, walang ibang dadaanan tayo kundi ang reliyon ni Jesus. Pananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang dadaanan natin. Dahil yan ang sinamba niya, Espiritu ng Ama. Kaya ang Ama ay nasa Kanya. At ganun din sa atin. Sino ang sabi niya? Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinurusahan. Pero ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. At sino man magbukas ng pinto, ako'y papasok sa Kanya. Alright. Sino man tao na magbukas ng pintuan ng kanyang puso, papasok ang Diyos sa kanya. At siya ay maghayag na gaya na sinabi niya San Juan 14:21. Tanda nyo Basahin muna po natin yung Apokalipsis 3:20. Sige. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutoktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Alright. Yan ay si Ama at si Jesus. Silang dalawa ay tatahan sa inyo. San Juan 14:21. Ito naman po, yung sa mga Muslim po natatanggap sa Panginoong Jesucristo, ito na po. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ng mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. 23. Yung Di po tuloy-tuloy po natin to. sige. Sinabi ni Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa Kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Ibig sabihin, hindi maramot si Judas, hindi yung Iscariote, yung Tadeo. Sumagot si Jesus. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung ang sino man ay umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya. At siya gagawin naming aming tahanan. Kanino ngayon nakatahan? Sa mga taong tumatanggap sa kanyang espiritu. Kung tinanggap nyo espiritu na binubuhos niya na sinabi niya sa Gawa, sa Joel, Kapitulo 2, Gawa, Kapitulo 2, 17. Yan ay magaganap na ibubuhos niya ang espiritu niya sa inyo kung tanggapin nyo ang kanyang turo. Napakaliwanag po niyan lahat ng mga bagay na yan. Kaya sana po, tanggapin nyo na yung Panginoong Jesucristo, parang awa niyo na po. Mauubos po kayo, hindi po niya kayo titigilan. Okay? Gawa Kapitulo 2, talatang 17. At mangyayari ito sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Lahat ng tao, ibig sabihin, laman, hindi bakal, lupa, tao. Ibubuhos niya dyan ang kanyang espiritu. Kung buksan nyo ang espiritu ninyo at panwalan nyo siya, maalin nyo siya, tuparin yung utos niya, siya ay mananahan sa inyo. Gaya na sinabi niya sa awit 99. Siya ay nakatahan sa mga Sa mataas at sa mga kirubin, sa mga serapin. Sino yung kirubin? Alagad na babae. Serapin, alagad na lalaki. Kaya tumaan siya kay Virgin Maria, alagad na babae. Tumaan din Yesu Kristo, alagad na lalaki. Guess niya? Kung di paniwala niyan, bobo kayo talaga. sa 5 na po. Nahihirapan na ako magpaliwanag. Unawaan nyo ang pinapaliwanag Awit ko. 99:5. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. Hindi ba? Anong anyong bahay, sabi ni Isaiah, handa ninyo. Ang aking luklukan ay langit. At luklukan, ang tungtungan ko ay lupa. Sino yung lupa? Tao. Katawang lupa. Yan ang gagamitin niya. Gets nyo? Kung di pa nyo maunawaan yan, ingot kayo talaga. Eto naman Bobo po, kayo. may pahabol po si Apostol San Pedro.
Kasi dadaan po tayo lahat kay Apostol San Pedro. Ito po ang sabi niya. Gawa Kapitulo 2, talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, at sinabi sa inyo ni San Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Oh. Ngayon, maniwala kayo dyan na may Espiritu Santo na magbibigay ng kaloob ng kagalingan, kaloob ng pagpapahayag ng salita, kaloob ng mga aral na dapat niyong matutuhan. Yan ang ibibigay niya sa taong mananampalataya. Kasi Yun- daw po, sabi ni San Pedro, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, malalayo kayo sa amin eh. Kaya lumapit na kayo. Maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Alright. Ayan po, napakalinaw lahat. Kaya ang yung special offer ng Diyos, ang kanyang Espiritu na tatanggapin ninyo kung maniwala kayo. So, kung hindi kayo maniwala, wala kayong matanggap na Espiritu. Tandaan nyo ha, para matupad yung sinabi ni Pablo kasi na tinawagan tayo na magbanal. Korinto 1. Dahil yan, mga parusa na yan, pahiwatig lang ng Diyos na kayo ay tinatawagan na. Sige. Una po, Unang Korinto Kapitulo 1. 1:1. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo. Si Pablo ba hindi makasalanan? Ay di rin po pinapaniwala ng mga Muslim San Pablo. Oh, hindi paniwala si Pablo na makasalanan. Pumapatay sa mga banal sa Jerusalem. Ang pinatay niya si Teban. Ngayon, pinatawad siya si Kristo. Dahil si Kristo, tinawagan siya upang magbanal. Kaya yan ang tinuro niya sa Korinto 1. Ibasahin mo. Sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwidbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. O, kita na. Babanali pala tayo ng Panginoon Hesus Talaga? Kristo. Ayaw nyo magbanal? Si bahala kayo. Gugunawin kayo ng Diyos kung ayaw nyo magbanal. Yun po Situloy mo yung ba? sinabi niya. Lilipulin daw niya yung kumakalaban sa Situloy kanya. mo ba sa? Ano ba? Na tinawag na magbanal. O, sige. Na, Maliwanag, tinawag kayo para magbanal, hindi magpakabalbal, hindi magpakatarantado, hindi magpakamatay na puwapatay. ngayon ko po lubos na naunawaan, kaya palayo nila sa Panginoong Jesucristo. Ayaw nila mabanal. Hindi po. Kaya po nagkakaroon ng mga matitinding kaguluhan, digmaan, patayan, dilubyo at mga salot. Yan po ayaw nila sa Panginoong Jesucristo. Pagtawag lang na Diyos yan. Ayaw nila matawagan. Eh kung tinanggap nila yung Panginoong Jesucristo, babanali sila ng Panginoong Jesucristo, walang kaguluhan, Talaga? mapayapan, daigdig. Ayaw nga nila magbanal, Masagana. kaya ayaw nila matawagan. Tinawag na magbanal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. O si, Diyos natin lahat yan. Panginoon natin lahat yan. Kaya nga, ang Panginoon ay binibigyan namin sa inyo. Kung hindi nyo alam man tumanggap sa kanyang Espiritu, ituturo namin kayo para matanggap nyo ang kanyang Espiritu. Ha? Unang-una, pangalanan namin kayo Ebanghelyo, banalin kayo, pag-ayunuhin kayo, para qualified na kung malinis na kayo, gagamitin na kayo ng banal na Espiritu. Dahil sabi niya, anong anyong bahay ang ihanda nyo sa akin? Banal ba o balbal? Kaya po- Banal. Tandaan nyo ha. Kaya po pati pala si Apostol San Pablo, meron din pahabol si Apostol San Pablo sa inyong lahat ng mga Muslim at sa lahat po ng hindi naniniwala sa Panginoon Jesucristo sa mga Katoliko. Ito po, pahabol ni Apostol San Pablo. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig,
kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, Ayaw nyo pakikisama ng espiritu. Ayaw yung espiritu, gusto nyo demonyo. Ay kaguluhan ang dala niyan. Sige, bahala kayo ah. Puro patayan. Ayaw Walang isama ang katapusan. espiritu sa inyong buhay. Gusto nyo maligno. Walang kapayapaan. Puro salot, puro sakit. Alright, Puro marami sumpa. na ako sinasay sa inyo ah. Pag hindi mo pa naintindihan yan, bobo kayo talaga. Kaya pala ganun ang ginawa nyo si Kristo. Nung aralan niya kayo, bobo kayo talaga. Hanggang ngayon, bobo kayo. kaya po yan po pala yung mga ayaw sa Panginoon Jesucristo, puro kaguluhan ang hatid at dala nila. Bobo nga. Inutil. Kaya po sana, sa lahat po ng mga tao, aral po ng Panginoong Jesucristo ang paghariin po natin sa ating buhay upang tayo po magkaroon na po ng kapayapaan, katahimikan sa ating bayan, mawala na yung mga sumpa, mawala na yung mga dilubyo, mawala na yung mga kasakunaang nangyayari at nagaganap, yung mga paglindol po na yan. Kaya Sana nga po yung mawala pinapayo na. ni Pablo doon sa Epeso 4, na hindi ganyan ang turo ni Kristo, patayan. Wala tinuro ni Kristo na magpatayan kayo, mga ingot. Kaya nga po talagang parang yung mga yung sinasabi ng Panginoon, parang naghihinanakit na siya sa atin. Talaga. Kaya pong sabi niya sa Efeso Matigas talaga 4:20, ang ulo. Mantagin mong 2023 na. Wala pang nagbago. Matigas talaga ang ulo yung mga Muslim na yan. kaya nga po pala parang naghihinanakit ang Panginoon sa Kristo. Efeso 4:18 hanggang 20. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, Matigas talaga ang ulo nila. na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakman. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo, kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap sa isa't isa sa atin. Napakagaganda po ng mga tinuturo at tinaaral ng ating Panginoong Jesucristo. Ewan ko lang po ba bakit ayaw ninyo. Kaya po sa lahat po ng mga kapatid kong Muslim, para po tumigil na ang mga dilubyo na ng mga nangyayari at nagaganap sa inyong buhay, sa inyong bayan, sa lahat ng mga tao na nangawawalan at nangamamatay na. Sana po, para hindi sumapit sa inyo yung mga gantong bagay, pagharin po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo, pagharin natin sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isipan, ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung siya'y maghahari sa atin, walang hanggang kapayapaan ang hatid ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao, at buhay na walang hanggan ang sa atin ay kanyang ibibigay, sapagkat tayo ay kanyang mga kapatid. Yun lamang po, at magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Sumaati nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya naman. Mayroon kong idagdag. Sinabi lang sa akin ngayon, na handaan na kayong harapin. At ako ang sasagot sa lahat ninyong mga tanong. At pati ang aking kasangkapan ng propeta na gagamitin ng Ama. Tandaan nyo para matuto na kayo sa lahat ng bagay. Kaya nakahanda na kami na humarap sa inyo lahat at tatanggapin namin kayo. Yung sinabi ko sa inyo, you are all welcome in the kingdom of heaven. Para tayo mag-usap-usapan,
para sa ikapapayapa ng ating daigdig. Tandaan nyo ha, handa na ang Diyos na harap sa inyo at ako naman ay handa para mga tuwiran sa inyong maling-maling mga katwiran. Itutuwid natin lang yan dahil yan ang plano ng Diyos. Para matigil na po yung lahat ng mga kasakuna at mga dilubyo na yan. Jeremias 1G. Tandaan nyo yan. Ibabagsak namin, wawasakin namin yung mali-mali yung katuwiran at itatayo namin ang katuwiran at karangalan ng Diyos sa harapan ng tao. Jeremias Kapitulo 1, talatang 10. Tingnan mo, aking pinagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian upang mag-alis at magbagsak at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. Kasama ko ang Ama, kasama ko ang Anak, kasama ko ang Banal na Espiritu, at kami lahat ay haharap sa inyo para ituwid natin ang lahat ng kamalian ng tao. Okay? Para magkaroon na ng kapayapaan at kasaganaan at magkaroon na ng pagmamahalan, pag-iibigan at itakwil na ang tinatawag na kapuotan. Magpatawad kayo para kayo naman ay patatawarin sa inyong mga kasalanan. Okay? Dahil kung di kayo mamatawad sa amin ng Diyos, hindi rin patatawarin ang inyong mga kasalanan. Get nyo? So, panahon ng pagpapatawad sa isa't isa. Dahil yan ang sabi ni Juan Bautista. Magpayagan nga kayo ng iyong kasalanan sa isa't isa at magpatawaran sa isa't isa. At upang sa ganoon naman ay patawarin na rin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Okay? Hanggang dito lang. Marami kami sasabihin. Pero mainip kayo. Tandaan nyo Hanggang dito baka lamang hindi po. nyo pakinggan na mahabang pag-ayag. Kaya i-share lang namin. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristong taga Nazaret at sa lahat po ng mga banal na espiritu at mga arkanghel ng kalangitan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa ating pong agalang-galang at pinakamamahal na bayani, God, Dr. Jose Rizal at ang mga kasama niya mga doktor ng kalangitan, Dr. San Lucas, Dr. San Rafael Arcangel, Dr. Habacuc, sa lahat po ng mga banal na espiritu, papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.